serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Headlines ngayon, sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Spikers Net. Spikers Net. Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net. Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Hello, hello, hello. Ayan, napakagwapo naman natin kasama ngayon si kasamang Dennis Hilanga. Ayan, good morning kasamang Dennis. Team at sa ating mga listeners sa Spikers Net, dito lang po sa Radyo Pilipinas 2 Sports. Live po tayong napakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo. At syempre, napanonood at napakikinggan din tayo sa Facebook live streaming natin sa Radyo Pilipinas 2 Facebook page. At you may also follow us on our Twitter account sa twitter.com/RT20918. It's August 16, 2023, another Wednesday. Happy Wednesday sa'yo, Brother Tim. Happy Wednesday din sa'yo, kasamang Dennis. At excited na excited ako, Dennis, kasi 2 linggo kayong hindi nakapiling dito sa Spikers Net. Kaya talagang nakakatuwa na I'm back. At saka, yan, nandito naman tayo sa show ng Spikers Net ngayong linggo na ito, kasamang Dennis. At syempre, meron tayong mga inihain ng mga balita para sa ating mga taga-subaybay, mga tagapakinig at mga tagapanood na tungkol sa, syempre, volleyball. Dahil dito ay isang volleyball show na aabangan nila tuwing Miyerkules ng umaga mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10:55 pa rin ng umaga. Ayan, kasamang Dennis. Pero, bago tayo tumungo sa mga volleyball show, gusto ko lamang mabanggit ito kasamang Dennis, dahil yung build-up natin ng FIBA World Cup na isa ka rin sa magko-cover nito At we have 9 days to go before the FIBA Basketball World Cup, kasamang Dennis. Out of the 32 teams vying for the title of the FIBA Basketball World Cup 2023 title, 4 countries will be making their first appearance in the flagship tournament of the International Basketball Federation. Latvia, South Sudan, Georgia, and Cape Verde will all be making their Basketball World Cup debut in this edition of the games. Ayan. In addition, Cape Verde became the smallest nation in the tournament history to qualify combined land area of 4,033 square kilometers. Meantime, kasamang Dennis, 2 teams, United States and Brazil, are the countries which will be making their 19th straight appearance in the games, making the teams which have participated in all World Cups since the tournament's inception noong 1950. Ayan. Ayan ang World Cup trivia dahil nga binibuild up natin ng FIBA World Cup dahil 9 na araw na lang po FIBA World Cup na. Pero mabalik tayo sa volleyball, kasamang Dennis. Grabe, talagang ang daming mga nangyayari sa volleyball scene natin dito for the past week, and yun ang kaabang-abang na mga talakayan natin yung araw na to. At syempre, pag-uusapan din natin yung gusto ko rin talakayin yung naging kaganapan kahit 2 weeks ago din sa palarong pambansa, kasi ang ganda rin nung naganap dun sa palarong pambansa, kasamang Dennis. At yun din ang pag-uusapan din natin maya-maya rin. At pero tumungo na tayo sa mga headlines, kasamang Dennis. At itong ating mga headlines for today. Ang Pilipinas hindi pa rin pinalad na makuha ang panalo sa Southeast Asia V-League, pero Alisa Solomon tinanghal na best opposite spiker
sa nasabing kompetisyon. Lasal Lady Spikers kinoronahan bilang kampyon ng Shaky Super League National Invitationals. Tapos sa 2023 V-League Collegiate Championship magsisimula na ngayong araw na ito. Actually, nagsisimula na to ngayong alas 10 ng umaga. Isang panibagong team sa katauhan ng NX Red. Sasabak naman sa Premier Volleyball League sa susunod na konferensya. At sa international news, kasamang Dennis, France at USA na naig sa FIBB Volleyball Under-19 Boys and Girls Championship. Siyempre, bukod sa mga balita, meron tayong sports term mamaya tungkol sa volleyball na dapat nyong abangan. So, let's start na nga ang ating show with this first news natin. Kung saan ito nga, Pilipinas, hindi pa rin pinalad na makakuha ng panalo sa Southeast Asia V-League. At yun nga, dahil nga nakakuha sila ng isang 4-set defeat sa Indonesia sa kanilang last game dun sa second leg ng 2023 Southeast Asia V-League noong linggo na ginanap sa Chiang Mai Sports Complex sa Thailand. Alam mo, kasamang Dennis, nakakalungkot na wala pa rin tayong panalo dito, pero kahit nakakalungkot, nakikita pa rin natin yung progress ng mga players natin dito. Especially dalawang sunod na legs yan, team. No, dito sa CV League for Women. So, first leg nung sa Vinphuc, Vietnam, 2 weeks ago. Tapos, last week nga sa Chiang Mai, Thailand. So, ang nangyari dyan, parang parehas dito sa ating men's team na sumali rin sa CV League for Men naman. Parehas, wala po tayong naiwing medalya or hindi tayo nakapag-podium finish at wala tayong naipanalo kahit isang laro. Oo, totoo yun. Kasi ito nga, tulad nung sinabi mo, wala tayong panalo dito. Yung huling talo natin dito sa Indonesia, dun sa bronze medal match, natalo tayo 22-25, 25-21, 25-22, 26-24. So, bale, yung unang set dun lang tayo nanalo, pero yung the remaining sets talo tayo dun . Kaya yun yung nakakalungkot na part dun. Pero yun nga, we will see sa mga susunod pang mga competitions na sasalihan nila. We're hoping na maging maayos to. At yun nga, yung match na yun, kasamang Dennis, nagtagal yun ng 2 oras higit . At it was a painful defeat nga dun. Pero ito nga, yung nag-took over dito sa Indonesia ay si Wilda City, kung saan siya yung nag-umiscore ng clutch shots dito patungo sa panalo ng Indonesia kontra sa ating bansang Pilipinas dito sa CV League na last game nung linggo. Pero ito nga, ang bright side naman dito, kasamang Dennis, sa CV League na to, ang ating National University star, Alisa Solomon, siya ang nakuha ng Best Opposite Spiker Honors dito sa second leg ng ating CV League. Kung sa lalaki si Steven Rotter, dito naman sa kababaihan, ang nakuha ng isang honor, isang award dito sa CV League, si Alisa Solomon. Kung saan consolation team kasi kahit na wala tayong panalo, at least meron tayong something to be proud of dahil yung ating player na si Alisa Solomon ay nanalo netong Best Opposite Spiker Honor dito po sa V-League for Women. Tsaka hindi madali yung ginawa ni Alisa Solomon team kasi matitindi rin yung mga nakatapat niya sa kanyang position, di ba? Andun yung mga notable names din talaga ng iba't ibang Southeast Asian nations dito sa Thailand, sa Vietnam, syempre sa Indonesia. At alam naman natin na kasamang Dennis itong Thailand, Indonesia at Vietnam, mga powerhouse lang to. Hindi lang sa Southeast Asian nation, kundi Asian and world. Talagang malalakas talaga itong mga nakakatapat natin to dito sa CV League. Kaya magandang parang makakuha sila ng experience dito para mas mapalawak pa yung nila habang tumatagal, especially if sa balang araw, syempre makikita na rin natin sila hopefully sa mas mataas pang stage after ng Southeast Asian Games, kasamang Dennis. Pero ito nga, si Solomon nga, dun sa nagdaang game nung sa Indonesia, siya yung nag-lead dito sa Philippines with 23 points. Samantalang ang former UAAP rookie MVP na si Bella Belen ay may 16 points dito sa naganap na laban na ito. Ayan yung naganap doon. At bukod doon sa sa best opposite spiker na si Alisa Solomon, ito yung mga iba pang mga awardees dito sa
sa CV League na second leg. Ang MVP dito ay si Chachuon Mokshri ng Thailand. Samantalang ang best middle blocker naman dito ay ang ka-teammate niya na si Jarasporn Bundasak, habang si Pianut Panoy ang best libero. Samantala, si Vin Tinukun ang best outside spiker, habang si Duan Tishuan ang second best middle blocker dito para naman sa Vietnam. Habang ang nakuha naman ng Indonesia, may dalawa silang awardees dito. Si Arneta Putro siyang best setter, samantalang si Ratri Wulandari ang second best outside spiker dito sa mga awardees. So ayun yung mga awardees natin dito sa second leg ng CV League. Abang yun nga, tulad ng nabanggit natin kanina, si Alisa Solomon ang best outside spiker dito sa opposite spiker rather dito sa CV League na ito. Ayun, kasamang Dennis. At ito, Philippine Standard Time, kasamang Dennis, it's 10:16 ng umaga. So pagbalik natin, tunguhan naman natin ng ibang local news dito. Tulad ng naganap na pagpanalo din ng Lasal sa Shaky Super League National Invitational. So, stay tuned lamang dito sa Radyo Pilipinas 2 Spikersnet, and we'll be right back. Nagkakaisa nating ipagdiwang ang buwan ng wika at ipakita ang gilas ng ating mga sariling salita. Ito'y mahalagang bahagi ng haliging nagpapatibay ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga tunay na Pilipino. Ipamalas natin ang ating pagmamahal sa ating lingwaheng kinagisnan at ipagmalaki natin ang ganda ng wikang Pilipino. Kasama ninyo ang Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas na nagbibigay pugay sa ating pambansang wika. Lubos na paghanga at paggalang ang ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga membro ng Philippine team na lumahok sa 32nd SEA Games at 12 ASEAN Para Games at matagumpay na nakapag-uwi ng karangalan para sa bansa. Kung iniisip ko, sinasabi ko nga sa sarili ko, karamihan dyan hindi natin natulungan. Talagang kung saan-saan na lang kumukuha ng suporta, nakakahiya. Pero ganun pa rin ang resulta, ang ganda-ganda pa rin ang resulta. Ang titibay pa rin, nakaka-proud pa rin. Kaya naman, pangako ng Pangulo na mas magbibigay ng suporta ang administrasyon, hindi lamang sa mga atleta, kundi sa buong delegasyon ng Philippine team. Pinagmamalaki namin kayo. Dapat naman susuklian naman namin ang inyong ginawang sakripisyo, ang inyong dinala na dangal para sa ating mahal na Pilipinas. Kaya asahan ninyo na sa administrasyon na ito ay gagawin natin ang lahat para masuportahan natin at ipalabas natin ang kagalingan, ang husay ng ating atleta. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Mula center line, front zone, hanggang baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. At muli po tayo nagbabalik dito sa Spikersnet sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. At kasama pa rin natin si Mr. Dennis Silangang, ating kasama dito sa Spikersnet. Siyempre, yes, ang main Steve, host. Magandang umaga. Yan. Kasamang Dennis, ito, maganda ring kaganapan ito nung weekend, over the weekend, itong pagkapanalo ng De La Salle University Lady Spikers dito sa Shaky Super League National Invitational. So, yan yung isa mga inabangang kaganapan dito sa collegiate volleyball din dito sa ating bansa nung nakaraang mga linggo. Kung saan alam mo, team, maganda yung naging laban dyan kasi umabot ng third game. Best of 3 lang yan. Yung first game nakakuha ng Adamson, kala ko nga Adamson na all the way kasi wala silang talo since first game ng eliminations, wala silang talo dyan. Ang record nila parang puro sweep yung kanilang panalo. So hanggang pagdating pero yung first game ng finals, 5 set yun.
Akala ko may diretso na nila, pero mas matindi pa rin yung Lasal. Siyempre, ano yan, championship pa caliber team ng UAAP yan. Oo, talaga. Kaya, kumbaga, hindi sila basta sumuko, no? Pero magaling yung ipinakita ng Adamson, and ito yung team na isasabak nila sa UAAP Season 86. Kaya naman team, ito na yung parang preview ng mga kupunan na sasali sa UAAP Season 86. And sa ipinakita ng Adamson dun sa kanilang match dito po sa Shakey's B-League Final and the Elimination Round, I guess parang team, parang malaki ang chance ng Adamson to make it ulit sa Final Four, even the finals, no? Oo, totoo yung kasamang Dennis. At saka, di ba, may bago silang coach dito, si Coach JP Ude. Yes, kasi wala na si Coach Jerry. Oo. Tapos wala na rin yung mga main players nila, si Tricia Tubu, si Kate Santiago. Si Louie Romero nga, hindi na rin naglalaro dyan, team eh. Hindi ko lang, walang balita kay Louie Romero kung turn po pero yung mga nanatili, sila Lucille Almonte ata yung team. Sila Almonte, oo. At yun nga, ang maganda dito kasamang Dennis kasi talagang ang ganda ng pinakita. Ulit sinabi mo, maganda ng pinakita nila throughout this tournament, and dinala nila yung Lasal against the wall. Kasi ang tawag doon, it's a second game, it's a do or die na para sa Lasal yun kasi unang game nakuha ng Adamson, pero yun nga, nakabounce back nga yung Lasal dito. Pero nung third game, syempre ang nagwagi, and based on sa syempre experience wise, most likely ang naging sandigan ng Lasal dito bukod sa talent nila. At yun nga yung nangyari dito sa championship match noong linggo, kung saan nanaig ang Lasal sa game 3 with a 25-19, 25-22, 25-17 win over Adamson doon nga sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan. Ayan nga, ito tulad nga ng sinabi, it was a masterclass nga kung nung pinakita kasi, di ba noong unang dalawang games parang medyo nag-aano, first game 5-set match yun. Nung second game, although it's a 3-set match din, pero ngayong game na to, nung game nung Sunday, 3-set match din, pero talagang hindi na pinaporma pa ng DLSU Lady Spikers itong Adamson, kung saan nga tinawag itong reverse sweep dito sa sa best of 3 series na to. Yes. Oo, talagang tsaka tournament MVP natin dyan, team, si Shabana Laput, no? Oo. 13 points, 11 hits, 2 blocks sa panalo po ng Lasal dun sa game 3. Meron siyang average na 20.3 points in the finals and highlighted by 30-point eruption ng game 1. Tapos sa game 2, 18 points. Kaya naman, siya po ang tinanghal po ditong tournament MVP. Samantala, ang ilan pa sa mga nagkamit ng individual awards, Thea Gagate, first middle blocker, Ami Provido, second best middle blocker, Alea Malaluan, second best outside hitter, no? Sila yung mga nandito po na kasali sa mga players po ng Lasal yan, na nakakuha ng individual awards. Talagang ang galing ng Lasal nung mga individual awardees, talagang aabangan mo rin talaga. Like for the past few years, talagang isa sila sa mga names na abangan mo dito sa pagdating sa UAAP after nitong Shaky Super League. Yung iba pang awardees team, si Bernadette Pepito ng UST, Best Libero, Angeline Poyos, first best outside hitter, ang mga taga-UST po yan. Na sila naman yung naging nakakuha ng bronze medal with a 2-0 sweep laban po sa nag-iisang NCAA team na umabot sa Final Four, ang University of Perpetual Health System, DALTA. So, ayan, etong Shakey's Super League National Invitationals, maganda to. Team, ito yung parang pre-season tournament ng UAAP and NCAA para makita kung sino yung kaabang-abang. Kaabang-abang, preview, and upcoming players ng kanilang kupunan, lalo maraming gumraduate. Itong UAAP Season 86 lalo, team, no? Ang daming mga malalaking pangalan na hindi na maglalaro for Season 86 dahil yung iba nag-turn pro, yung iba naman ay lumipat na sa nag-turn pro, iba gumraduate na, 'di ba? Sila Iya Laure, 'di ba? Sila Tricia Tubo nga, ang daming nawala. Tapos yung sa Lasal, sila Jolina de la Cruz, 'di ba? Sila Mars Alba, no? Yan yung ilan sa mga natapos yung kanilang for UAAP. Pero team, sa parating na UAAP Season 86, no, sino sa tingin mo? Tingin ko. Kung ikaw maglalagay ng Final Four, kasi
Fitness Peros, wala na rin sa atin. Wala na rin. So parang ano na to, parang tawag dito, para tong... It's an open, open na competition na to eh. Tsaka yung UE, itong UE team, isa pa, yung UE na laging nasa dulo ng standings natin. Diba, naka-recruit sila ng 5 player from Cal Sports, no? California Academy na bronze medal dun sa nakalipas pong palarong pambansa and nag-champion na rin dito siya sa isa sa mga shakers sa tournament, no? So, talaga, open competition na siya. Kung meron nang natirang mga, or may mga holdovers man dun sa mga teams, no, ay ilan-ilan na lang yon, no? Unlike before na talagang siksik yung mga teams ng mga kanilang star players. Pero ngayon, no, mas maraming parating, mas maraming rookies, mas maraming mga second to third years lang compared dun sa mga senior players. Kaya ikaw, team, sino sa tingin mo yung pwedeng makarating ng Final Four ng UAAP Volleyball? Ako, para sa akin, ng Final Four ngayong UAAP natin season 86, De La Salle, syempre. Yes, oo naman. Adamson, UST, at saka, syempre, can't count out NU kasi NU, lakas din na NU eh. Lady Bulldogs. Para sa akin, yun yung magiging Final Four ngayon taon dito sa UAAP. Parang, ayun din yung last year, di ba? Halos sila din yung nag-Final Four. Pero itong Adamson, ang ganda rin talaga ng pinakita despite, tulad ng sinabi mo, wala na sila Tricia Tubu, wala na ibang mga players dito na Pero ang ganda ng showing nila dito sa Shaky Super League. Kaya aabangan talaga natin sila dito yan sa darating na UAAP Season 86. Ako naman, team, Lasal, syempre, defending champion. Yung core ng Lasal, nandiyan pa rin naman si Alea Malaluan, Thea Gagate, no? Yung Shibana Laput, nandiyan din, no? So, yung trio nila, do umalis sila, Jolina de la Cruz, sila Alba, no? So, syempre sila pa rin yan, boy. Si Angel Canino pa. Angel Canino pa, di ba? Di ba? Tapos, NU team, no? NU. Syempre, nandiyan pa rin naman si Alaisa Solomon, nandiyan pa si Mika Belen, and the rest of the Lady Bulldogs, no, na kaya tumapat sa Lasal. So, yan pa rin. And siguro Adamson, I'm taking a gamble on Adamson, no, for the Final Four. Pero yung huli ko, team, pang-apat ko, feeling ko, susugal ako sa University of the East. Ayun. Team, kasi promising yung mga rookies niyan eh. Personally, nakita ko rin yung mga rookies nila, ang galing din eh. Di ba? Napanood ko. Feeling ko UE yan. UE or UST. Yan. UE or UST. Pero not to count out, syempre, yung FEU, UP, no? Tsaka pa isang school team. Napaisip din ako bigla sa UAP, no? Teka lang, Adamson, Adamson. Ano ba yan? Nabanggit naman natin lahat eh. Nabanggit ba natin lahat? Kasi UST, tapos UE, tapos FEU, Adamson, UP, nabanggit mo rin. UP, hindi na to count out. FEU, UP, no? Not to count out dyan. Tsaka, Ateneo pa pala, team. Ateneo. Looking, kasi itong Ateneo team, maganda rin pala ang magiging ng Ateneo kasi they tapped Coach Sergio Veloso, no, ng ating men's national team na magiging coach ng women's volleyball team ng Ateneo Blue Eagles, no. Pinalitan niya po si si Coach O, Oliver Almada. Si Coach O naman parang sa sa NCAA mag-coach si Coach O eh. Sa Letran ata. Talagang kaabang-abang din. Medyo yung mga coaches din, parang nag-shuffle din yung mga coaches, no? Tama, team. Ito nga, Letran Lady Knights. New coach si Coach O. Yan ang aabangan natin dito sa NCAA. Dami. Kasi yung yung season natin ngayon. NCAA, magsisimula siya ng September. So, siguro yung UAAP, mga bandang October, halos magkasunod naman lagi. Pero mauuna palagi yung basketball. So yung mga volleyball natin, early next year siguro, mga February. Pero ngayon pa lang, syempre, tutok na yung ating mga fans, coaches and players, fans. So, na mag-prepare for another season. Grabe, season 86 na yung UAAP. Samantala yung NCAA team, no? 99 season na. So, after this season, century mark na sila. So, speaking of those volleyball games team, no, ay may isa pang competition
na aside from the Shaky Seville, meron pang tinatawag na V-League Collegiate Championship na nagsisimula na ngayong araw. Ito naman, meron tong men and women competition. Pero more of that, no, ating i-discuss sa pagbabalik ng ating programang Spikers Net, kung sino-sino ba yung mga naglalaro dito. Magbabalik po ang ating program dito lang po sa Radyo Pilipinas Dos Sports. Lubos na paghanga at paggalang ang ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga membro ng Philippine team na lumahok sa 32nd SEA Games at 12 ASEAN Para Games at matagumpay na nakapag-uwi ng karangalan para sa bansa. Kung iniisip ko, sinasabi ko nga sa sarili ko, karamihan dyan hindi natin natulungan. Talagang kung saan-saan na lang kumukuha ng suporta, nakakahiya. Pero ganun pa rin ang resulta, ang ganda-ganda pa rin ang resulta. Ang titibay pa rin, nakaka-proud pa rin. Kaya naman, pangako ng Pangulo na mas magbibigay ng suporta ang administrasyon, hindi lamang sa mga atleta, kundi sa buong delegasyon ng Philippine team. Pinagmamalaki namin kayo. Dapat naman susuklian naman namin ang inyong ginawang sakripisyo, ang inyong dinala na dangal para sa ating mahal na Pilipinas. Kaya asahan ninyo na sa administrasyon na ito ay gagawin natin ang lahat para masuportahan natin at ipalabas natin ang kagalingan, ang husay ng ating atleta. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Nagkakaisa nating ipagdiwang ang buwan ng wika at ipakita ang gilas ng ating mga sariling salita. Ito'y mahalagang bahagi ng haliging nagpapatibay ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga tunay na Pilipino. Ipamalas natin ang ating pagmamahal sa ating lingwaheng kinagisnan at ipagmalaki natin ang ganda ng wikang Pilipino. Kasama ninyo ang Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas na nagbibigay pugay sa ating pambansang wika. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spikers Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. At muli po tayong nagbabalik dito sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. So ito nga, tulad ng binanggit mo kanina kasamang Dennis, meron pa tayong isang competition na inaabangan at iyon nga ay ang V-League Collegiate Championship na magisimula na ngayong araw kung saan mamayang alas 12 magtatapat ang NU Bulldogs kontra FEU Tamaros kung saan itong NU they will parade the blue chip recruit nila ang training Spikers Turf best outside spiker na si Jade Desquitado kung saan kakalabanin nga nilang FEU mamayang alas 12 ng tanghali. Ito nga, pero ito nga sa kakambal ng pagparada nila dito sa blue chip recruit nila, itong si Nico Almendras at si Joshua Retnamar ay wala sa roster ng konferensyang ito dito sa B-League Championship kung saan pero malakas pa rin sila kasi dito pa rin yung sila Henry Malinis, sila Obed Mocaba, si Micaelo Budin, si Mac Bandola, tsaka syempre si Jade Desquitado. Ito nga, ano yan, bukod pa doon, meron ding nagaganap na laban ngayon kung saan ang Perpetual Health Delta at Emilio Aguinaldo College ang naglalaban ngayong alas 10 ng umaga dito sa V-League Championship. Sa mga collegiate teams din to Pero ito mamayang hapon 2 PM. Speaking of UE, UE Lady Warriors. Ito lalaban na sila dito kontra Enderan Colleges mamayang alas 2 ng hapon kung saan ibabandera nila ang kanilang bagong coach na si Coach Jerry kasama yung mga nabanggit mo kaninang 5 recruits nila. Sila ang bagong mga rookie, si Casey Dongallo, si Jelay Cagajero, si Kizzy Madriaga, Grace Fernandez, at si Claire Castillo. Yan, sila yung mga bagong players dito sa University of the East Lady Warriors ng volleyball. Kung saan yun nga, kakalabanin nila ang Enderan College at 2 PM. At mamaya namang 4 PM match, Far Eastern University versus Mapua University. Ayan yung mga kaganapan dito sa V-League Championship ngayong araw na ito. Ayan, kasamang Dennis.
Nakamit ka ata kasamang Dennis. Team. Yan. Okay na. Idagdag ko lang dun sa perpetual, dun sa men's team. Hindi maglalaro si Louie Ramirez, siya yung MVP natin, no? MVP, current MVP po ng or defending MVP sa men's division ng NCAA volleyball, dahil siya po ay kasalukuyan nagtitraining sa Oitamiyoshi sa V-League naman sa Japan. So wow. Ang ganda ng team na to team, ha. Tsaka bihira yung mga NCAA players na nakakuha ng opportunity dito po sa Japan. And magaling naman talaga tong Louie Ramirez na to team, no. Kaya deserve yung spot doon. 3-time champion tong perpetual. Siya ang talagang nagpipit-pit dito. Oo. And ang magiging format nito, team, dagdag lang din natin. 4 teams from each division after the single round. We advance po sa best of 3 semis. Yung first and the second teams, no, maglalaban for the gold medal, for the championship, tapos yung third and fourth naman for the battle for gold. So, ganun lang. Siya kasimple. So, ayun. And, siyempre, usapang volleyball pa rin tayo, team, no? Panibagong team naman po, panibagong pupunan ang babandera sa Premier Volleyball League or PVL sa pagdaraos po ng panibagong All-Filipino Conference on October 16. Dahil kamakailan lang po ay inanunsyo ng Akari Sports na maglalaro ang kanilang bagong opunan ng NX-led Chameleons. Chameleon yun, di ba yung team? Oo, ang ganda nga ng logo nila. Nakita ko yung logo nila. Ang ganda na. Chameleon, dyan. NX-led. NX-led, Pati rin ako nung una ko nakita, nalito din ako eh. Kasi parang yung basketball eh. So, to team, under siya ng Akari Lighting and Technology Corporation. Sister team, no, sa madaling salita nitong Akari Power Chargers, no. So with the participation ng NX-led, magiging 12 na yung local teams ng PBL. Ayun, maganda. Nadagdagan yung mga teams sa so even na kung hatiin man yung bracketing, pero hindi, magiging round robin ang labanan sa All-Filipino Conference. So with that then, ang Akari at ang NX-led, yung naging pang-apat na kupunan na sister teams, no, dito po sa PBL. Kasi yung una, yung Creamline Chocomucho, tapos Signal PLDT. No? Yung Creamline Chocomucho under yan ng Rebisco Corporation. So, yung Signal PLDT, syempre sa MBB Group yan. Tapos yung Photon Tornadoes, saka yung Cherry Tigo. Sa Photon naman yan, yung brand ng mga sasakyan. So yan, yung mga sondang. So yung apat na lang yung independent teams doon. Like, yung Farm Press, Jerflor, Petrogas, and F2 Logistics. So, sila yun. Okay, so ayan yung ating pong mga local news. Before we proceed dun sa mga kaganapan naman abroad team, kasi malalaki din yung mga nangyayari abroad sa volleyball scene natin. Kakamustahin lang kita sa iyong naging coverage ng palarong pambansa. Lalo tinutukan mo rin yung volleyball competitions, di ba? And talaga namang, oh my God, ang reaction ng ating mga listeners team sa iyong pagre-report, ano? Dahil talagang hinatid mo sa amin yung action from Marikina. So, kumusta ang iyong experience team sa pag-cover ng volleyball ng palarong pambansa? Talagang kasamang Dennis, ang saya. Masaya siya. Bukod siyempre sa Marikina ginanap na hometown ko. Masaya talaga. Masaya yung naging atmosphere doon. Alam mo, pansin ko nga ay nung Biyernes, nung volleyball championship, kung saan nagtapat ang Western Visayas. Kung saan ang Western Visayas. Kung saan NCR sa secondary girls. Kung saan sila nagtapat doon sa secondary girls. Mas marami pang nanood kaysa doon sa championship ng lalaki ng basketball. Talagang kitang-kita. Oo, syempre. Talagang kitang-kita mo. Kasamang Dennis, yung mga tao nasa may court na mismo din talaga. Talagang jam-packed yung mga nakaupo sa bleachers, doon sa harap, likod, tapos sa gilid-gilid banda. Talagang punong-puno. Ako nga, kasamang Dennis, para lang makapunta ako doon sa pinapwestuhan ko sa likod ng mga officials. Ang ginagawa ko, sumasabit ako doon sa may railing na gray. Kasi talagang wala nang madaanan eh.
talagang punong-puno, talagang ang daming nanood, ang daming nag-abang dun sa mga... Kasi wala namang bayad di ba? Oo. Open for all eh. And alam mo naman natin itong volleyball, second to the most favorite sport ng mga Pinoy itong volleyball. Second to the most famous sport dito sa bansa natin. Kaya ang daming nag-abang. At bukod dun sa mga, syempre, mga atleta na sumusuporta sa mga teams nila, tulad ng Western Visayas at NCR, may mga nakita rin ako mga nagtatrabaho around dun sa Marikina Sports Center na mga empleyado ng ibang mga, syempre mga private companies, and syempre may mga iba't ibang mga empleyado din na nanood, tsaka yung mga pamilya nila. Syempre ang dami nanood na rin, kaya ang ganda nung naging panalo doon. And doon nga sa game prior doon yung laban ng Central Visayas tsaka Central Luzon. Ang ganda rin ang naging laban doon. Parehas na 5-setter match yun. Yung sa men's secondary tsaka women's secondary dito sa Palarong Pambansa. It was a great experience kasamang Dennis, kasi lalo na yung final set ng women's, kung saan nanguna pa yung NCR ng 6-0. Pero hinabol ng Western Visayas to. Yun yung last set. Naalala ko yan, nag-report ka pa nga sa akin. Oo, ayun nga. Pwede mo ba kulitin team yung winning moment? Ayun yung nag-kill, tapos paano nga yun? Oh my God, grabe, ang ganda. Kasi talagang what a kill. Kasi alam mo yun, merong part pa dun na yung block, talagang hindi kinaya yung block yung spike eh. Talagang off the block yung tira. Talagang yung spike ng isang player, hindi ko maalala kung sinong player ng Westby, pero talagang ang ganda ng pagkakatira dun. And yun nga, dun sa pinakadulo ng laban na ito, hindi kinaya ng NCR, kung saan na-misreceive nga yung isa. Nag-collapse yung depensa ng NCR. Tsaka parang aligagana sila kasi ang ganda ng start nila. Nakikita ng Western Visayas dun sa game set eh. Oo. Diba? Tsaka ang daming mga players ng PVL and UAAP nanonood, di ba? Sinabi mo pa. Kilalang pangalan na yan. Tsaka may mga coaches, no? Si Coach... Nang-i-scout sila sa palaro. Oo, kaya pala nakita ko si Coach Sergio Veloso. Oo, kailangan ng atinayin ng bagong players. Ayun din, nandun sila Kat Arado, si Latricia Tubo, sila Jolina, si Jovelyn Gonzaga, si Rachel Andakis nandun din. Pero gusto ko sana interview kasi bigla na lang sila nawala ng pagbalik ko after ko pupunta dun sa media. Karamihan kasi team dun sa mga naglalaro ngayon sa Pro League na or even sa mga college teams, no? Mga mga produkto ng Palarong Pambansa. Kaya kumbaga natutuwa din siguro sila na manood kasi parang nare-reminisce nga nila yung back in the days na sila ay mga nangangarap lang din, mga high school, elementary students na mapasama, no, ma-recruit ng mga malalaking universidad, makakuha ng opportunity na mga paglaro ng volleyball in a grander, bigger stage, no. So malaking bagay talaga yung mga ganitong grassroots program. Itong grassroots level sports in developing one's talent, no, para pagdating ng araw mapakinabangan ng siyempre ng mga national liga. Team. Pero most of all, di ba, yung national team ang talagang mag-reap ng mga itinanim nitong ating mga batang players, ng ating mga student athletes. Totoo yung sinabi mo kasamang Dennis, at maganda nga na nagbalik na tong Palarong Pambansa kasi makakita naman tayo ng mga bagong talento dito sa iba't ibang sports. Siyempre, lalo na dito sa volleyball na ating programa ngayon. At yun nga, after 4 years, kasamang Dennis Siuning, naganap ito nung May 2019 and ngayon ginanap ng August 2020. 4 years ang hinintay. 4 years din ang hinintay ng Western Visayas para mapaghigante sa NCR dahil sila rin yung nagtapat nung nakaraan eh. At yun nga, nanaig naman ang Western Visayas ngayon kontra NCR dito sa volleyball competition ng secondary girls. At yun nga yung naging magandang kaganapan dito. At sa bronze medal match, ang nanalo naman sa bronze medal match ng secondary girls ay ang Calabarzon, ang Region 4A, para kunin ang bronze medal dito sa secondary girls division. Nanirepresenta ng mga mostly players ng Cal Sports na nagkampiyon din ng PNBF competition at yung sa Shakey's Super League din pero team, congratulations sa job well done sa yung coverage. Maraming salamat. Naihatid mo sa amin yung mga kailangan detalye
special dito sa program natin sa volleyball, no, dahil sumakto talaga yung mga laro. Oo, talagang At nabigay mo sa amin yung mga updates. Tsaka blow by blow na ibigay mo. Blow by Timothy Tapales. Yes, sir. Oo, talagang report dun sa talagang play by play. Tsaka talagang full of emotion si Tim. Oo. Kaya congrats sa job. Good job. Salamat kasamang Dennis. Kaya sumunod na linggo na injury yung lalamunan eh. Pero Tim, ayun, aside, no, mabanggit lang din natin itong ROTC Games na ginaganap po sa kasalukuyan dyan sa lungsod ng Iloilo sa Visayas. Meron din silang volleyball competition. No? Ang mga kasali naman dyan, mga eskwelahan. Diyan po sa Western Visayas naman, no, ilan dyan, yung West Visayas State University, merong sa Lasar College of Science and Technology, Iloilo Science and Technology, no? Tapos meron din Capiz State University. So, since sa Iloilo po yung ginaganap yung volleyball competition ng ROTC Games, ay mga local schools din doon sa kanilang lugar ang mga kasali dito. So, wala pa ongoing games pa din, no? Hanggang kasi 13 to 19, siguro baka sa 19 pa pagkakaroon ng champion dito naman sa ginaganap na volleyball competition ng ROTC Games. Ang oras natin, 45 minutes after 10 a.m. Magbabalik ang Spikersnet and sa ating resumption mamaya ay hatid naman sa atin ni team ang mga kaganapan outside the Philippines sa larangan po ng volleyball. Magbabalik po ang Spikersnet after this some reminders. Lubos na paghanga at paggalang ang ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga membro ng Philippine team na lumahok sa 32nd SEA Games at 12 ASEAN Paragames at matagumpay na nakapag-uwi ng karangalan para sa bansa. Kung iniisip ko, sinasabi ko nga sa sarili ko, karamihan dyan hindi natin natulungan. Talagang kung saan-saan na lang kumukuha ng suporta, nakakahiya. Pero ganun pa rin ang resulta, ang ganda-ganda pa rin ang resulta. Ang titibay pa rin, nakaka-proud pa rin. Kaya naman, pangako ng Pangulo na mas magbibigay ng suporta ang administrasyon, hindi lamang sa mga atleta, kundi sa buong delegasyon ng Philippine team. Pinagmamalaki namin kayo. Dapat naman isusuklian naman namin ang inyong ginawang sakripisyo, ang inyong dinala na dangal para sa ating mahal na Pilipinas. Kaya't asahan ninyo na sa administrasyon na ito ay gagawin natin ang lahat para masuportahan natin at ipalabas natin ang kagalingan, ang husay ng ating atleta. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng paglaban sa fake news. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Anya, hindi na maiiwasan ang pagkalat ng iba't ibang impormasyon, lalo na sa internet. Kaya mahalagang matutunan ang pagsala sa mga ito. We must allow everyone to be able to discern for themselves. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Well, let us recognize now there is good information and there is bad information. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spikersnet. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spikersnet sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Ayan, so nagbabalik po tayo dito sa Spikersnet para sa final part ng ating programa kung saan tatalakayin ko na ang mga naging kaganapan outside Philippines, ang international news kung saan ito dalawang under-19 championships ang naganap nung nakaraang linggo. At ito nga, sa boys muna tayo, ang nanalo sa boys under-19 world championship na ginanap sa San Juan
ang France, kung saan tinalo nila ang Iran sa loob ng 3-1 na mga sets. Bale, 4 sets to, 3-1 yung score dito. 25-22, 16-25, 25-18, and 25-21 para makuha nga nila ang kampyonato dito sa FIVB Volleyball Boys Under-19 Championship. Ito ang talagang napakaganda yung naging laban nito kasi hindi agad bumitaw itong Iran, pero ang nagpunyagi na nga dito sa katapusan ay ang France, kung saan ang ganda nung ipinakita nila dun sa third and fourth set. Samantala, ang naman sa bronze medal match dito ay ang Korea at ang United States, kung saan ang Korea naman ang nanaig kontra United States sa loob din ng 4 sets, 3-1. Itong Korea ang nanalo sa score na 25-18, 25-19, 21-25, 25-23. Ito namang Korea, nag-capitalize sila dun sa mga unforced errors ng USA, kaya sila yung naig dito sa bronze medal match at the USA finishing sa Boys Under-19 World Championship sa volleyball in the 4th place. Samantala ang 5th place naman dito ang Bulgaria at Italy naman ang 7th place. Ang 6th place wala ay ang Belgium. Ang 8th place, Egypt. Then, sumunod doon, Brazil, Slovenia, Japan, and Argentina. Ayan. Ayun yung mga placing natin dito sa naganap na Boys Under-19 Championship. Samantala, ito naman, ang USA naman, sa kababaihan, ang nakakuha ng Girls Under-19 World title, kung saan they were down 2 sets against Turkey, pero sila yung nanalo dito sa loob ng 5 sets na naig ang Americans kontra Turkey sa score na 20-25, 23-25, 25-22, 25-16, 15-10 para manalo kontra sa mga Europeans dito sa biennial tournament para makuha ang gold medal dito sa torneo ito sa FIVB Girls Under-19 Volleyball World Championship. Ayan nga. Grabe, 2 sets yung kinayod nila para makuha itong kampionatong ito. At in the end, sila nga yung nagwagi by taking the momentum starting 3rd set hanggang 5th set. Samantala, ang Italy naman ang nakakuha ng bronze medal dito nang talunin nila ang Japan sa loob na din ng 5 set. At yun nga, nanalo ang Italy kontra Japan dito sa score na 19-25, 25-14, 22, 25, 25, 23, 16, 14. Bale, it was a seesaw battle doon sa naganap na bronze medal match dito naman sa tapatang Italy at Japan, kung saan ang Japan naman ang nag-finish 4th place. Itong co-host Croatia ay ang naging 5th place, kung saan tinalo nila sa loob ng straight sets ang Thailand na nag-6th place sa loob ng 3 sets with a score of 25-15, 25-19, 25-23. Ayun, kasamang Dennis. Pero bago natin tapusin itong programa kasamang Dennis, meron akong volleyball term para sa ating mga tagapakinig. Ayan. At ito ang pancake. Nagutom, baka naman magutom sila dito sa volleyball term na itong pancake. Hindi naman ito pagkain, pero ito yung pancake? Pancake. Pancake ang tawag dito, kung saan kapag nag-dive, usually yung mga, syempre, players, pero most of the time, ang gumagawa nito yung mga libero A pancake is a one-handed defensive technique where the hand is extended and the palm is slid on the floor. Bale, ito yung mag-dive sila, tapos gaganon nila yung bola tatama dito. Okay. Huhulihin. Huhulihin na yung bola dun para sa... Para hindi bumagsak sa sahig. Sa sahig, At yun nga, by doing that, they will force yung mas magandang paggawa ng play dito sa match ng volleyball. At yun nga, kadalasan may ganun term pala, Tim, pancake. Hindi naman nakakagutom, pero yun yung talaga yung term ng move na yon dito sa volleyball. So yun nga, kasamang Dennis, we're almost out of time na dito sa
Spikers Net. Ayan. May mga gusto bang mga... Maraming salamat po sa mga nakasama natin sa Master Control, Sir Boyet, Mamida, Mama Rox, and Sir Winson, no? Ang ating mga kasama ba dyan, team, tama ba? Si Mika, dito si Sir Winson, wala Sir Winson. Si Mika pala, Mika Go. No? At ito po, with 9 days to go before the FIBA World Cup, ay tumutok lang po kayo dito po sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas Dos Sports. Ihatid po natin ang special coverage ng FIBA World Cup 2023. 9 days na lang laban Gilas, Pilipinas. Ayan po, sa ngalan po ng ating mga nakasama ngayong araw. Ating kasama, Timothy Tapales, may gusto kang i-add before tayo mag-end. Oo, gusto ko lang, syempre, bati na kay mga magulang, si Mama Arnie Tapales at si Papa Bobby Tapales. Hello sa inyo. At sa mga kaibigan at mga pamilya kong nanonood dito sa Spikers Net ngayon, magandang araw sa inyo. Ayan, kasamang Dennis. At yun nga po, ang ating naging programa. Siyempre, shout out din sa Malolos Transmitter, kasamang Dennis. Ikaw, may gusto ko bang mabatiin? Okay, happy anniversary lang sa aking misis this week. Happy anniversary, man. Oh, yan. And salamat, team. Happy Wednesday sa'yo. At dyan po, nagtatapos ang ating programa, ang Spikers Net. Ito lang po sa Radyo Pilipinas Dos Sports. Magkita-kita po tayo hanggang sa susunod na linggo. Dennis Hilanga with Timothy Tapales. Maraming salamat po. Maraming salamat. Muling binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng paglaban sa fake news. What we are fighting for is the truth. Because the very first cash